A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Magandang umaga po. It's a great honor, it's a great joy to be given po the privilege and opportunity to stand in the pulpit of Bishop Brother Eddie and Pastor Joby ngayong umaga. Pahintutan niyo po ako na mag-share ng isang teaching message na nilagay ng Diyos sa heart ko. I'll talk more on paano natin maprotektahan ang ating nation. The call to guard the nation through prayer. Tatlong mga piling talata na masasabi ko po connected lahat sa nation. Una po sa Isaiah chapter 62, 6-7, sabi, I have posted watchmen on your walls, Jerusalem. They will never be silent day or night. You who call on the Lord, give yourselves no rest. Give him no rest till he establishes Jerusalem and makes her praise of the earth. Naglalagay siya ng watchmen. Yan po ang context, Jerusalem. Yung watchman, yung po yung tumatayo sa pinaka-tower. Sinisilip niya kung may dadating na panganib o mga kaaway. Patutunugin niya po ang kanyang trumpet para ang nation ay bigyan ng warning. Yan po ang isa sa mga calling ng bawat Kristiyano. Ang bawat isa po ay tinatawagan ng Diyos na maging watchman. Bantayan ang ating bansa sa pamamagitan ng panalangin. Ezekiel 22:30, I look for someone among you who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it. Ang context po, naging masama na ang Israel at plano ng Diyos i-destroy. Pero bago niya gawin yun, bago mag-release ng judgment, naghahanap ang Diyos ng isang tatayo makikiusap sa Panginoon. Kung may isang bagay na napakahalaga sa prayer, ang ating prayer can delay the judgment of God. Galit na galit po ang Diyos sa panahon ni Moses. I-destroy ng Diyos ang nation ng Israel. Pero tumayo si Moses sa pagitan ng Diyos at Israel. Pakita po natin, Exodus chapter 32, verse 13. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo na lang, Panginoon, ang iyong mga lingkod. Binanggit niya yung mga lingkod ng Diyos, si Abraham, Isaac at Israel. Sabi niyo, whom you swore by your own self, I will make descendants. Pinaalala niya yung covenant. Tingnan niyo po yung verse 14. Sa verse 14, ang sabi po ng verse 14 doon, the Lord relented. Yung judgment ay bubuhos ng Diyos, hindi na natuloy. Bakit? May isang nagtaas ng kamay para sa kanyang bayan. Taas nga po natin yung kanang kamay natin. Huwag po niyong bababa. Ngayong umaga, itataas niyo po yan para sa bansa. Okay lang po ba sa inyo? Somebody say amen? Baba po nyo. That's it. Yan po ang ating topic ngayong umaga. Last verse po, na connected pa rin sa bayan, yung 2 Chronicles 7:14. Ilagay ko dyan. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven. I will forgive their sin and heal their land. So pagsalusaluhan natin yung maiksing mensaheng ito. Tatlong observation po ng topic na ito. Number one, in times of moral confusion and spiritual apathy and national unrest, God is calling His people to rise. Nais ng Panginoon, pag may mga kalamidad, may mga usaping matinding issue, ang inaasahan ng Diyos ay ang kanyang mga anak. Kaya po nakalagay doon sa kaninang binasa, pakisabi sa katabi mo, if my people. Sinong inaasahan ng Diyos sa panahon ng kalamidad at mga issue? My people. 1 Timothy chapter 2, if mapapakita natin, verse 1-2. We are commanded to pray para sa nasa pamahalaan, sa ating gobyerno. Why? Andun po yung sagot sa verse 2. That we may live peaceful and quiet lives in all godliness. Tingin po kay Pastor, ano? Yung pong panalangin natin, sayo at gusto po ninyo, prayer affects the spiritual climate of the nation. Pastor, bakit po dapat mag-pray kami? Prayer can delay judgment. Mga 10 years ago, nagdadrive po ako. Biglang nagkaroon ako ng vision. Nakita ko nagkukulapse ang building sa EDSA. Ako po'y ninervyos.
Sabi ko, ginigising ko yung sarili ko, pag ako nananaginip, imposible naman, paano ako mananaginip, nagdadrive. At tinago ko sa puso yon, maski sa asawa ko, hindi ko sinare. Hanggang isang araw, si Kuya Ed, nagkaroon ako ng chance ang i-share sa kanya. Hindi po siya nagulat, sabi niya, Joey, isang katutak ng pastor ang nakakita ng ganyang vision. At alam niyo po, mga amantago, di ba, nagkaroon ng lindol sa Thailand, sa Myanmar, yung pong video na pinapanood ko, ninervyos na naman ako. Ganon-ganon po yung nakita ko. Pastor, bakit hindi nangyayari ngayon sa bansa? Sapagkat may kagaya mong nananalangin para sa bansa. Somebody say amen. Kaya po tayo nananalangin eh. Ang ipag-pray ay bansa ay obligasyon ng bawat anak ng Diyos. I wanna hear an amen. Inilagay ng Diyos sa inyong mga kamay ang kapangyarihan, magdala ng kagalingan sa pamamagitan ng panalangin, and we say, napaka-powerful niyan. Pastor, bakit pa tayo dapat mag-pray? We have an enemy. Yun po ang dahilan. Sabi ng Panginoong Yesus, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. But I have come that you may have life and have abundantly. Minsan hindi po natin nare-realize ang ating pamilya, ang ating komunidad, ang ating bansa uncovered. Walang takip. Minsan uncovered ang pamilya. Bakit? Walang nagpipray sa pamilya mo eh. Ganyan din po sa bansa. Ang ating mga panalangin ay takip para hindi mahipo ng kaaway ang ating bansa, ang ating pamilya. Somebody say amen! Una, pag-usapan natin, Satan's primary target. Hindi po siya umaatake sa individual lang. Bagamat sinabi ng Lord, umaatake po siya, very systematic. To steal, to kill. Ang assault na gagawin ng kaaway, systematic. Babasahin ko muna yung Psalm 11:3. If the foundation are destroyed, what can the righteous do? Ano pong inaatake ni Satanas? Matalino po siya. Ang talagang aatakihin niya ay ang foundations. 5 pong pundasyon ang gustong-gusto niyang atakihin. Number 1, pakisabi sa katabi mo, family. Ang unang inatake ni Satanas ay ang mag-asawang Adan at Eva. Hindi po nagbabago. Ang target ni Satanas, ikaw pa rin at ang pamilya. O pastor, paano mo nalaman? Tingnan niyo po sa Book of Acts, ang unang inatake pa rin ni Satanas, mag-asawa. Pag na-destroy na niya ang pamilya, madali niya nang i-destroy ang community sapagkat ang bumubuo ng community ay ang family. I wanna hear an amen. Pastor, bakit gustong atakihin ni Satanas ang pamilya? Because the family belongs to God. Galing sa Diyos yun eh. Kung madidestroy niya yung galing sa Diyos, tuwang-tuwa siya. Kaya po sa Bible, ang unang lugar kung saan ituturo ang salita ng Diyos, family. Saan mababasa? Deuteronomy chapter 6, 6-7. Doon sinabi sa verse 5, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy strength, with all thy might. Pagdating sa Deuteronomy 6-7, impress them on your... Saan po inaasahan ng Diyos unang ituro ang salita ng Diyos? Sa pamilya. Talk to them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, when you get up. Anong context? Kung destroy na ang family, saan ituturo ang salita ng Diyos? Punta tayo sa pangalawa. Pakisabi po community, where we live. Alam niyo ba bakit dinestroy ng Diyos ang unang mundo? Genesis 6:11. Now the earth was corrupt in God's sight and full of... Ano po ang unang naging problema sa Genesis? Genesis 4 verse 10. Nagkaroon ng shedding of the innocent blood. Kaninong innocent blood? Kay Abel. At sabi ng Panginoon, ang dugo ni Abel ay sumisigaw ng katarungan. Tumingin po kayo kay Pastor. Gaano karaming innocent blood ang nasi-shed sa bansa araw-araw? Ang kaibigan ni Bishop Brother Eddie na si Brian Bailey, puno yan ng revelation eh. Pagpapunta niya sa Mindanao, nakita niya ang vision, may isang batang maahon sa dagat, nakasuot ng turban, balut ng dugo. Ang sabi ng Holy Spirit sa kanya, this is the reason evangelism is hard in this place. There is so much shedding of innocent blood. Kaya sabi ng Matthew 24:12, in the last days, mag-i-increase po yung wickedness ng tao, magiging lawless ang tao, hindi ino-honor ang batas ng Diyos at ng gobyerno. And because of that, ang isang bansa po, kaya nga mahalaga na tayo nandito sa mundong ito eh.
Tayo ang magdadala ng ilaw sa bansang ito. I wanna hear an amen. Sino pa inaatake ng kaaway? Papunta po sa church. Pati ang church hindi naman ligtas eh. Napasok ang church ng mga false teachings. Napasok ang church ng division and conflict. Napasok ang church ng spiritual apathy and lukewarmness. Revelation 3:16 and 17. Ang church napasok ng ganitong bagay. Very systematic na inaatake ng kaaway ang ating bansa. Sinisik ni Satanas ang education system. Bakit? Kasi yan nagsishape ng kaisipan ng generation eh. Proverbs 22:6, sabi doon, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Kinukurap ni Satan ang ating educational system. Kung ano-ano ang mga itinuturo. Alam ni Satanas, if he can control the education system, he can control the next generation. Pag wala pong prayer at word of God sa isang eskwelahan, napakadali pong i-destroy yan ng kaaway. Ito naman basic lang eh. Isang araw yung aking apo, 7 taon, nagtatanong, sabi niya, Dada, totoo po ba nagaling tayo sa Chongo? Sabi ko sa kanya, bakit? Daddy mo ba si King Kong? Sabi niya, of course not. Tingin po kayo kay Pastor. Iyon po kakapanood lang kay Dr. Bainok sa YouTube. Sino nag-educate ng inyong mga anak? YouTube? Maghapon yung iwanan sa bahay. Ilang taon, 7 taon na ngayon, marami nang naitanim sa isip nila na hindi biblical. Are you listening? Paano mo babaguhin ngayon yun? Ala kang panahon na paliwanagan ng anak mo. Ala kang panahon na dalhin sa Sunday school ang mga anak mo. Si Pastor naman nagsisermon. Mapalad ka nga, kabataan na nandito ka ngayon, dala-dala ka ng nanay mo para makinig ng salita ng Diyos. How about the government? Pag sabi po, government, mahalaga na makapaglagay tayo ng matutuwid na leader eh. Pag ang mga nailagay nating leader dyan ay masasamang leader, yan po ay magsusulong ng masasamang batas. Patterns of satanic attack in scriptures. Paano inaatake ni Satanas ang mga bansa? Number 1, by promoting moral decay. Ano ang palatandaang nabubulok na ang isang bansa at isang community? Yan ho. Woe to those who call evil good and good evil. Anong palatandaang nabubulok ang isang bansa? Tinatawag nating tama yung mali at mali ang tama. Tama ba ang aborsyon? Pero pilit nilang ginagawa yung batas sapagkat ang feeling nila, mabuti yun. Tama ba ang same-sex marriage? Pero ang sabi ng mga nagsusulong ng batas, tama ito. Kailangan ninyo nito. Sinusulong ang sogi. Nakukonfuse ang mga tao. Pagdating ng tamang edad, saka pipiliin kung babae siya o lalaki. Bakit hindi makukonfuse? Sign of moral decay. And this is a prophetic warning. Woe to those who call evil good and good evil. This is not just ignorance. This is willful defiance to the Word of God. Ito po sasabihin ko lang, paalala lang po. Ang moral decay po, pakisabi sa katabi mo, progressive. Ang isang basket na maayos naman yung kamatis, maglagay ka ng isang bulok na kamatis. Pagkalipas ng 1 linggo, ano po ang magiging resulta? Bakit bulok lahat? Because moral decay is progressive. It affects the future generation. Makikita na natin yung future natin na susunod na generation. Ito na ang i-embrace nila. That is moral decay. Pakita lang natin isang verse. Judges chapter 2, verse 10 to verse 12. Sa panahon po ni Joshua, walang problema eh. Maka-Diyos sila, may takot. Serve the Lord. Yan ang kanilang battle cry eh. Pero nung mamatay na yung mga matatandang naglilingkod sa Diyos, lumitaw na yung bagong generation. And sabi po, another generation arose after them who did not know the Lord. Lungkot po, no? Lumitaw ang susunod na henerasyon na hindi kilala ang Diyos. Kaya sabi ng verse 11, ang kasunod, ang resulta, they did evil in the sight of the Lord. Bakit evil ang buhay nila? Wala silang pagkakilala sa Diyos eh. Wala silang takot sa Diyos. Punta po tayo sa pangalawa. Division among the people. Today, eleksyon na naman. Naku po. Sabi nga nila, yung magkakaibigan, magkakaaway na pagdating ng eleksyon. Magkakamag-anak. But higit sa lahat,
Alam niyo po kung anong mabilis mag-divide sa isang bansa? Pag binasa niyo yung Bible, a nation who is morally confused cannot be united. Paano tayo mayu-unite? Iba-iba tayo ng pinanggagalingan ng opinyon. Sa halip na salita ng Diyos ang pagbatayan, opinyon ng tao. Are you listening? Nireject mo yung salita ng Diyos eh. Nireject mo ang truth ng Diyos. Kaya magkakaiba na. It's high time we need to go back to the Word of God and believe kung anong sinabi ng salita ng Diyos. Ito po yung problema natin eh. Relativism na tinatawag, relative sa'yo. Yung tama sa'yo, maaaring mali sa akin. Yung mali sa akin. Sino ba talaga ang magsasabi ng mali at tama? Di ba ang Diyos? Somebody say amen? Di ba ang salita ng Diyos? Pag sinabi ng salita ng Diyos, mali, mali. This is the reason why we are so divided. Maski po ang pamilya, mag-aaway-aaway ang pamilya. Dapat ang pamantayan ng pamilya, salita ng Diyos. Sasabihin lang natin, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Doon tayo. Hindi tayo aalis doon. Punta po tayo sa ikatlo, na pattern of attack ni Satanas sa bansa. Corruption of leadership. When the righteous are in authority, the people rejoices, but when the wicked bear it rule, the people mourn. Nag-rejoice tayo pagka ang leader matuwid. Kasi yung matuwid na leader magdadala ng kapayapaan. Yung matuwid na leader magdadala ng blessing. Are you there? Yung matuwid na leader gagawin ng tama, so mapagpapala ang bansa. Ganun po kasimple. Pero pag ang leader na yan naging corrupt, at yun ang gustong gawin ni Satanas. Ikukurap niya yung mga leader natin. Sa halip na ang leader natin maglingkod, they will exploit us. Sa halip ang mga leader natin paglingkuran tayo, they will abuse us. Sabi po ng Isaiah 10 verse 1, woe to those who make unjust laws. Sino ba ang gagawa ng unjust law? Di yung wicked leader. Dati, ang kasalanan itinatago pa. Ngayon, lantaran, ipinopromote. May kausap po ba ako? They are not afraid. At kung ngayon, eleksyon na naman, walang gagawin ng mga Kristiyano, manunood na naman, kukuya-kuya-koy. Pwede po ba tayo magtaas ng kanang kamay? Mag-pray nga po tayo na mag-raise ang Diyos ng mga righteous leaders sa darating na eleksyon. Sige nga po, pakitaas natin ang kamay natin. Dakilang Diyos, habang inaaral namin ang iyong salita, nakikiusap ako sa inyo. Principle ng iyong salita, when the righteous are in authority, hinihiling po namin. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, Apari, Hulo, mag-aahalal na naman po kami. I-expose niyo po ang mga unrighteous leaders na magtatangkang pumosisyon. Nawa, bibigyan mo ng karunungan ng bawat hahalal at maghahalal. Puboto. Nawa ang aming mga maiboboto ay mga matutuwid na mga tao na mamumuno sa aming bansa. Sa gayon, na magiging mas mabuti ang bansang Pilipinas. And we say, Amen and Amen. Pakipalapakan po natin ang Panginoon. Kasi reklamo tayo ng reklamo, tapos ang iboboto natin kurap, pangapat, silence of the church. Sabi ng Isaiah 58 verse 1, cry aloud, do not hold back. Lift up your voice like a trumpet. Huwag daw tayong tumahimik. The church silences allow darkness to spread. Pag hindi na tayo kumikibo, when the church fails silent and becomes passive and succumb to fear and public pressure, the voice of truth hindi na marinig Supposed to be ang church po naririnig tayo Akala nyo ba pag tahimik tayo, neutral lang tayo? Neutral lang kami. Hindi po. Dahil tahimik ka, nagtatribe ang masama. Are you there? Kaya dumadami masama Hindi tayo kumikibo, hindi tayo nagsasalita Natutuwa po ako na sa isang church ako na nagsasalita talaga Tinuturuan ng mga mananampalataya na bumoto ng tama, mabuhay ng matuwid. Namulat tayo sa salitang Diyos at bayan. Pagsabi po, Diyos at bayan. Mapakadali namang mag-triumph ng masama yung wala kang gawin. May pwede kang gawin ngayong eleksyon. May kausap po ba ako? Pwede kang bumoto ng matuwid. Supposed to be, ang church po dapat tayo po yung trumpet ng Diyos Tayo po yung nagsasalita. And I'm glad, sabi ko nga, I'm glad na narito ako sa isang church na prophetic voice.
Can you imagine kung dito lang sa pulpito narinig si Brother Eddie, si Kuya Ed? Di ba kayo natutuwa? Ang pulpito niya, yung kongreso. Are you there? Doon siya tumatayo at tinutrumpeta ang matuwid at katuwiran. And I'm always proud na nakikita ko siya. Hindi man madali. Nakikibaka, nakikipaglaban para isulong ang matuwid. Maski nga tayo Gusto ng Diyos in season and out of season, we need to preach the Word of God. I wanna hear namin. Napapanahon at hindi, kailangan nating mag-preach. May nakikinig at wala. Ayaw nila at gusto. Patuloy nating ipipreach ang gospel ng Panginoong Hesus. Somebody say, Amen! Whether it is popular or not, we will preach the Word. Sabi ng Bible in season and out of season, 2 Timothy 4, 2-3, we need to preach the gospel. Kailangan ng nation ng gospel Hindi naman sabihin ng Panginoon, preach the gospel to the nation and make disciples, kung ang gospel ay walang bahagi para mabago ang tao. When you talk about redeeming the nation, it has something to do with transformation. Ang transformation po nagsisimula sa individual. That is why we need to preach the gospel. Naisip niyo po ba lahat ng tatay dito, kung mabuting ama, may takot sa Diyos? Bawat ina, natatransform ang nation to the preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ. Minsan po, kaya silent ang church napasok po ng compromise. But let me say this to you, God honors bold witness. Nakita niyo po, pag tumatayo sila Peter, sila John, hindi sila natatakot. Sabi niya, ano ba ang tama? I-preach namin ang salita ng Diyos? Sundin namin kayo o sundin namin ang Diyos? Punta po tayo sa panglima. Promoting idolatry and false worship. Isa sa ginagawa ng kaaway ay pinopromote niya yung false worship sa isang bansa. Ang first commandment po ang pagsamba para sa Diyos. Alam ng Panginoong Diyos, alam din ni Satanas, pag na-promote niya ang maling pagsamba, magtatawag po yan ng judgment ng Panginoong Diyos. Nag-i-invite yan ng judgment. Sige po, patunayan ko. Deuteronomy chapter 8, 19-20. Then I shall be if you by any means forget the Lord your God and follow other gods and serve them and worship them. I testify against you this day that you shall surely, pakisiko po, surely, see, nag-warning nga ang Diyos Pagsamba po, ang idolatry naman, hindi naman mga false worship na Diyos-Diyosan lang When a society pinopromote yung materialism, self, power, rebellion din sa Diyos yun false worship din po yun Sa isang bansa na ako'y lumaki, iba-iba ang Diyos Merong mata, hindi naman makakita. Merong bibig, hindi naman nagsasalita. Merong tenga, hindi po ganyan ang Diyos sa sinasamba natin. Ang Diyos na sinasamba natin ng Panginoong Hesus is resurrected Christ. Pagkasabi po, resurrected Christ. Siya po'y buhay. Somebody say Amen. Hindi lang siya buhay. Siya'y itinaas ng Ama sa kanan niya. Binigyan ng pangalang mataas sa lahat ng pangalan. He is exalted Christ. Somebody shout Amen. At sa Bible, makikita mo hindi lang siya exalted. He is glorified Christ. Nakuluklok sa Revelation, sinasamba. Kaya umaawi tayo ng, Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. The God we worship is being glorified in heaven. Hindi siya Diyos na nilikha ng kamay. Siya Diyos na namatay, nilibing at muling nabuhay. Itinaas ng Amang Diyos at binigyan ng mataas na lahat ng pangalan. Nagkaroon ng universal worship. Lahat sa langit, sa lupa ay luluhod sa Kanya at ipahayag ng ating Diyos ay buhay. Siya ang ating Panginoong Hesus. Alam nating totoo ang Diyos na sinasamba natin. Pakipalakpakan natin ng malakas ang ating buhay. Resurrected, exalted, glorified Christ. Number 6. Promotion of deception and lies. Ginagamit ni Satanas yan Grabe po ngayon. Okay sana ang Facebook, di po ba? May Facebook tayo.
connection ng kaibigan. Pero pag ang Facebook ginamit sa fake news, hindi na maganda. Somebody say amen. Sa John 8:44, si Satan po ang pinanggalingan ng lies. Revelation 20, verse 7 and verse 8. Tingnan niyo po. When the 1,000 have expired, Satan will be released from prison. And verse 8, nakalagay pa. And will go out and deceive to the nations. Sino pong dadayain niya? Hindi po individual, nations. Today, ang power ni Satan po, through deceiving people. Kaya mahalaga pong alam natin ang salita ng Diyos Pag hindi po natin alam ang salita ng Diyos, naku, madali po tayong ma-deceive. Huli na po tayo. Last but not the least, breakdown of major institution. Pagka ang Diyos po inabando na, nakukurap na po ang anumang institusyon. Yan po ang pundasyon ng bawat bansa. Kaya mahalagang naiintindihan po natin Kita po niya ang Korea. Dekada 80-90, ang prayer mountain, puno ng kabataan na nagpipray. Pumunta po kayo. Nung huli po ako nagpunta, majority na nandun, puro may edad. Yes, 2,000 pa rin mahigit. Pero wala kang makitang kabataan. Dying ang kanilang generation. Puro ang gusto, puro K-pop. Yan po ang prevailing spirit na meron sila. Puno pa rin po yung prayer mountain. Pero tingnan mo, wala na halos bata. Tingin nga po tayo sa paligid, narito pa ba yung mga kabataan na magpapatuloy ng ating pananampalataya? Nasaan po yung mga anak nyo? Sana po paglinggo, katabi nyo, are you there? Isang araw magpapasalamat ka sapagkat ang nanay mo at tatay mo pinilit kang maupo riyan para mapakinggan ang salita ng Diyos. Iyan ang magiging pundasyon at ipanlalaban mo sa lahat ng pandaraya ng kaaway. I wanna hear an amen. High time! Ibalik niyo ang inyong mga anak sa Sunday school. Because I know their future is secure kung kilala nila ang Diyos. Kung may takot sa Diyos ang ating mga anak. May nalugi bang naglingkod at nagmahal sa Diyos? May kausap po ba ako ngayong umaga? Bakit ko po sinasabi to? Kasi the Lord is impressing upon my heart. We need to pray for our family more than ever before. Application, dalhin po natin yung sermon sa pang-araw-araw. Ano ang kinalaman niyan sa akin, Pastor? Number 1, sana po sa araw-araw maipag-pray natin ang bansa. Let's pray for the well-being of our nation. Your prayer can bless the nation. Your prayer can bring revival. Your prayer can delay the judgment of God. Your prayer can release the mercy of God. Pwede po bang punta tayo sa application? Pakitaas nga po yung ating kamay. Pwede po bang mag-pray tayo na i-release ng Diyos ang mercy sa ating bansa? Lord, i-release niyo po ang mercy mo sa aming bansa. Maraming sugat po ang aming bansa. Itinadalangin po namin na nawa ngayong umaga. Lumanggit po kayo ng simple prayer para po sa bansa ngayong umaga. Lord, release mo po ang healing sa aming bansa. Lord, heal our land. Kayo lang po, make it your prayer. Baba po natin ang ating kamay. Sana po hindi lang paglinggo. Sana po, ako po pag nagpipray ako, umaga, tanghali, hapon, simple prayer. Panginoon, pagalingin mo ang aming bansa. Pangalawa po, engage in spiritual warfare. Sabi ng Panginoong Diyos, sabi ng kanyang salita, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. May pagkakataon po, kailangan natin mag-engage sa warfare. Panginoon, takpan niyo po kami ng ngayong mapulang dugo. Pag yung Panginoong Jesus, nag-pray siya. Sa John 17:11, protect us from the evil one. Umaatake pong kaaway Pwede po bang mag-engage tayo saglit sa panalangin ng warfare? Taas pong kamay, sinasaway po namin ang anumang gawa ng kaaway na pinawala ng kaaway sa aming bansa. Sinasaway namin ng korupsyon, sinasaway namin ng violence, sinasaway namin ng mga lies and deception sa media, sinasaway namin ang mga pinawala ng kaaway na kasalanan na nagpapahina ng aming bansa. In the name of Jesus, even violence and the shedding of innocent blood. And we prophesy life and healing sa 4 na sulok ng aming bansa.
Let there be conviction. Let there be fear of the Lord in our nation. Let there be restoration, O Lord, in our nation. Sige, palapakan po natin ang Panginoon. We're almost done. Live out God's word in righteousness, practical. Yung ating pamumuhay ng matuwid, magdadala ng blessing sa bansa yan. It protects our nation. Pamilya mo, pag nabuhay ka ng matuwid, napuprotektahan yung pamilya mo. Ang mga Kristiyano, tag nabuhay ng matuwid, tingin po kay Pastor, di po ba ang hinahanap lang ng Diyos para hindi gunawi ng Sodoma at Gomora? Ilang matuwid? 10 lang na matuwid. Kung tayo po'y mabubuhay ng matuwid sa harap ng Diyos, bago po magbuhos ang Diyos ng judgment, may makikita siyang matutuwid. Magtataas ng kamay at makikiusap sa Lord. Hindi po itutuloy ng Diyos ang judgment. Tulungan niyo po kaming mabuhay ng matuwid. Taas nga po ang kamay ng mga tatay. Tulungan niyo po ang bawat ama na mabuhay ng matuwid. Mahalin ang kanilang asawa, mga anak at pamilya. Baba po ang kamay. Mga nanay po, taas po ang kamay. Tulungan niyo po ang bawat ina na mabuhay ng matuwid, maging pagpapala sa kanilang sambahayan. Baba po ang kamay. Mga anak po, taas ang kamay. Tulungan niyo po ang bawat anak na narito. Tulungan niyo po kaming mabuhay ng matuwid at tama. Tandaan niyo po, pag nabuhay tayo ng matuwid at tama, inaanyayahan natin ang proteksyon ng Diyos sa ating pamilya at sa ating bansa. Somebody say amen. I wanna hear an amen. Pangapat at panglima, pray and disciple the next generation. Sino po rito may mga anak? Sabi ng Bible, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Sabi ko nga po sa Deuteronomy kanina, pinagkatiwala ng Diyos yung pagtuturo sa mga anak natin eh. Humihina po ang bansa dahil humihina ang pamilya. Minsan gusto natin mag-educate sa mga anak natin, eskwelahan lang. Pero ang unang mag-educate sa ating mga anak patungkol sa Diyos ay tayo. Kung hindi po natin magawa, dali natin man lang sa church every Sunday. Dali natin sa mga Sunday school, sa mga life groups. Dito po sa church, dito natutuhan ng salita ng Diyos. Are you there? Saan ina-apply? Eh di sa bahay, sa pamilya, sa community. We learn the scripture here. Dito tayo tinutuwid. Dito tayo hinuhubog. Dito itinatanim sa puso ang pagkatakot sa Diyos. Para pagdating sa bahay, lumalakad tayo, may pagkatakot sa Diyos. Kaya hindi lang po blessing ang preaching na kailangan marinig. Minsan kailangan din natin ng pagtutuwid. Are you there? Kailangan din natin ng pagtatama. Kailangan din natin ng ako mo ay ama din eh. Nakita ko pang susunod na generation. Sabi ko, Panginoon, ito ba yung generation na lalakihan ng mga apo ko? Ang tanging pag-asa na lang natin yung mga anak natin at mga apo natin. Eh makilalang Panginoon, mataniman ang salita ng Diyos. Kaya nag-i-exist ang church na ito para ituro ang pagkilala sa Diyos at pagkatakot sa Diyos. Dito natin dali ng ating mga anak ng una. Are you there? Ako po hindi hihingi ng pasensya sapagkat ang feeling ko po bilang pastor, obligasyon ko pong paalalahanan tayo. Huli at pangwakas, panlima, mahalaga lang po na be a guardian, not as an spectator. Huwag po tayong maging tagapanood lang. We are called to guard our nation. Sana araw-araw makakaroon tayo ng tsansang panalangin ng ating bansa, panalangin ng ating mga pamilya. Let us actively engage. Dadating po ang eleksyon, ipadama natin ang ating tinig, iboto natin ng matuwid. Hindi tayo dapat spectator, magmamasid, tapos walang gagawin. Tumayo po tayong lahat. Pakipalapakan po natin ang Panginoon ngayong umaga. Nagpipray po muna ako sa pamilya. Una po, mananalangin ako sa healing ng relasyon ng mga pamilya. Sige po, Father God, I pray today, dinadalangin ko po that there will be healing sa bawat relasyon. Ihil mo po ang bawat ama na naninimdim. Ihil mo po ang bawat ina na naninimdim. Ihil mo po ang mga pamilyang nasugatan at nasugatan at nasusugatan sa araw na ito. Pagalingin mo po sila. Hinihiling ko po that there will be healing, O Lord, ng pamilya. Right now. Ano mga atake ng kaaway, na pinawala ng kaaway, I pray that it would be lifted right now sa kanilang pamilya in Jesus' name. Maging mga sumusubaybay po, I pray
that healing will be released sa iyong sambahayan. Ang mga ama at ina, kung kaya niyong patungan ng kamay ang inyong anak, gawin niyo po. Lay your hands upon them. Kung katabi niyo po sila sa silya o malapit sa inyo, ipatong niyo po yung kamay niyo sa inyong anak and speak healing. Speak healing sa inyong mga anak. Oh, thank you, Lord. There is healing, there is healing, there is healing. There is healing right now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May lumapit po sa aking isang ama, a month ago. Nagpakilala siya. Sabi niya, Pastor, 2 linggo na ako umaattend. Hindi ako naniniwala sa Diyos eh. Kaya pinalaki ko yung mga anak ko, walang pagkakilala sa Diyos. Pastor Joey, narinig kita. Kaya ba ako talagang patawarin ng Panginoon? Binanggit ko sa kanya, sabi ko, ang dugo po ng Panginoon, it has cleansing power. It has redeeming power. At sabi ko sa kanya, bago kami naghiwalay, sabi ko, Tatang, I think he is around 74. Sabi ko, Tatang, ang tanong po hindi yung kaya ka bang patawarin. Ang tanong totoo ka bang nagsisisi? Totoo ka bang lumalapit? Ang dugo ng Panginoong natigis is powerful. It is cleansing power. It has redeeming power. It has overcoming power. Dalangin ko po, natatakpan ng Panginoong Diyos ang inyong pamilya ng kanyang makapangyarihang dugo. Prophetically, I declare, the weapon that is formed against you and your family shall prosper. And every tongue that will arise in judgment, God will condemn. I declare today the redeeming power of the blood para sa pamilya mo. I declare your family will be saved. Somebody say amen. I declare that the Lord will be your covering. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom will I trust. I declare today that God, Psalm 46 verse 1, is our refuge and strength, a very present help in times of need. There is power, awesome power, in the precious blood. In the precious blood of the Lamb, there is power, awesome power, in the precious blood of the Lamb. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.